napakagandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Kiana Ayaza Dizon at ngayon ay tatalakayin naman natin ang ebalwasyon ng pagsasalin. Ang ebalwasyon ng pagsasalin ay may 6 na paraan ng pagwawasto. Una, ang paghahambing ng salin sa orihinal o ang comparison of translation with source. Pangalawa, ang balik salin o ang back translation. Pangatlo, ang pagsubok sa pag-unawa o ang comprehension test. Pang-apat, ang pagsubok sa pagiging natural o ang naturalness test. Pang-5, ang pagsubok sa gaanong pagbasa o ang readability test. At panghuli ay ang pagsubok sa konsistensihan o consistency check. Ang una po nating tatalakayin ay ang paghahambing ng salin sa orihinal o ang comparison of translation with source. Ano nga ba ito? Ito ay ang matiyak na ang lahat ng impormasyon at kahulugan sa orihinal na teksto ay naisali ng wasto at kumpleto. Ito ang pinakabatayang hakbang upang siguraduhin ang katapatan ng salin sa source text. So, sino nga ba ang mga gumagawa nito? Maaaring gawin ito ng tagasalin mismo o ng isang ibang dalubhasa na bihasa sa parehong wikang pinagmulan at pinagsalinan. Ano nga ba ang tinitignan nito? Inihahambing ng detalyado ang orihinal at ang salin upang masigurong magkatumbas ang mensahe at diwa ng dalawa. Sinisiyasat kung walang nawala o nabagong impormasyon. Sa kabuuan, ang pamamaraang ito ang pundasyon ng ebalwasyon. Simple ang konsepto nito. Ikumpara ang salin sa orihinal para matiyak na pareho sila ng ibig sabihin. Ginagawa ito upang mahuli agad ang anumang pagkakaiba o pagkukulang sa paglipat ng kahulugan bago sumunod sa iba pang mga komplikadong pagsubok. Dumako naman po tayo sa balik salin o back translation. So ano nga ba ito? Ito ay upang matukoy ang aktwal na nilalaman at kayarian o the structure ng salin. Ito ay upang makitang maliwanag kung paano ang literal na nasasalin nahiwalay sa orihinal na teksto. So sino nga ba ang gumagawa nito at paano ito gawin? Isang taong bilingwal sa parehong wika. Ang taong ito ay hindi nakabasa ng orihinal na teksto or the source text. Ito ang pinakamalagang kondisyon para maging patas at walang bias ang resulta. Ano nga ba ang kinalalabasan nito o ang kalalabasan? Ang resulta ay isang literal o salitang salitang ng salin pabalik sa wikang pinanggalingan. Ang literal na rendering na ito ang nagpapakita ng tunay na kalikasan at kalidad ng salin, lalo na sa anyo at gramatika. Ang pamamaraang ito ay ang parang isang x-ray ng salin. Sa pamamagitan nito, nakikita ng tagasalin kung ano ang kanyang salin at naglalaman ng naiintindahang mensahe sa pamamagitan ng pagtingin kung paano ito isasalin pabalik sa isang taong hindi alam ang orihinal. Dumako naman po tayo sa pagsubok sa pag-unawa o the comprehension text. So ano nga ba ito? Ito ay malaman kung ang salin ay nauunawaan ng mga target na mambabasa o mga katutubong tagapagsalita ng wikang pinagsalinan. Sino nga ba ang mga gumagawa at sino ang mga sumasagot? Isang teacher ang nangangasiwa sa pagsusulit. Mahalaga na hindi ito ang tagasalin mismo. Ang mga respondensya ay mga taong mula sa target na audience o mga katutubong tagapagsalita. Sila ang magbabasa ng salin at sasagot sa mga tanong. So ano nga ba ang mga proseso? Una, may 2 proseso. Una, ang overview or ang pangkalahatang pag-unawa. Ano nga ba ito? Ipinasaysay ng respondent ang kanilang nakuha mula sa teksto upang matiyak na malinaw ang pangunahing diwa o pangyayari. Pangalawa,
detalyadong pagtatanong. Ang teacher ay gumagamit ng nakahandang listahan ng mga tanong upang subukin ang lalim ng pag-unawa at ng respondent sa mga detalye. Lahat ng sagot ng respondent ay itinatala sa pamamagitan ng pagtala o pag-record para sa evaluasyon. Ang pamamaraang ito ay direktang sumasagot sa mga tanong na nauunawaan ba ito ng mga reader ko? O nauunawaan ba ito ng mga mambabasa ko? Ito ay isang praktikal na pagsubok na inilalagay ang salin sa harap ng tunay na mambabasa upang masukat ang pagiging epektibo nito. At ang kasunod naman ay ang pagsubok sa pagiging natural o naturalness test. So ano nga ba ito? Matiyak na ang salin ay natural, madaling basahin at angkop ang estilo sa wikang pinagsalinan. Sinisiguro na hindi ito Tagalog na may salin, kundi natural na wika. So sino nga ba ang mga gumagawa nito? Isinasagawa ito ng mga reviewer, partikular na mga dalubhasang manunulat ng wikang pinagsalinan o ang mga bilingual na dalubhasa na dapat ay marunong din sila sa mga simulain ng pagsasalin. So ano nga ba ang proseso nito? Binabasa ng reviewer ang buong salin upang masuri ang daloy at pangkalahatang kahulugan. Minamarkahan ang mga bahaging mahirap basahin, hindi malinaw o hindi natural ang pagsasaad. Pagkatapos, nagbibigay sila ng mga detalyadong puna at mungkahi para mapabuti ang salin kung bakit kinakailangang baguhin ang isang bahagi. Ang pamamaraang ito ay hindi tungkol sa kawastuhan ng impormasyon, kundi sa kalidad ng wika at karanasan sa pagbabasa. Layunin nitong gawing parang orihinal ng akda sa target na wika ang salin, na walang bakas ng awkwardness o direktang pagsasalin mula sa source language. At ang panglima naman ay ang pagsubok sa gaanong pagbasa o the readability test. So ano nga ba ito? Ito ay upang masubok kung gaano kadaling basahin at maunawaan ang salin para sa end user o tunay na gagamit nito. Paano isinasagawa ito? Pinapabasa sa mga tunay na gagamit ng dokumento o mga hindi lang mga dalubhasa ang mga bahagi ng salin. Inoobserbahan kung aling mga bahagi ang hindi nababasa ng maayos o nagdudulot ng hirap sa mambabasa. So ano ang mga elementong sinusuri nito? Sinusuri nito hindi lamang ang wika kundi pati ang mga aspetong pampormat na nakakaapekto sa pagbabasa tulad ng tipo at laki ng letra o the font, ang espasyo o the spacing, baybay or ang spelling at ang paggrupo ng mga linya. Ibinababa ng pagsubok na ito ang salin sa tunay na mundo. Layunin nitong tiyakin na hindi lamang tama at natural ang salin, kundi ay praktikal at user-friendly ito sa mga taong aktwal na babasa at gagamit nito. Isinalang-alang ang mga parehong nilalaman at itsura ng dokumento. At ang panghuli ay ang pagsubok sa konsistensihan o the consistency checked. So ano nga ba ito? Ito ay upang matiyak na pare-pareho at walang pagbabago-bago ang paggamit ng mga salita at termino sa buong dokumento. Bakit nga ba ito mahalaga? Lalong kritikal para sa mahabang dokumento at mga teknikal, pampanitikan o pantalastasang teksto. Ang hindi pagkasundo sa paggamit ng mga pangunahing termino ay maaaring magdulot ng kalituhan at magpahina sa kredibilidad ng salin. So bakit nga ba ito tinitiyak? Tinitiyak na ang bawat K-term o pangunahing salita ay sinasalin ng magkatulad sa bawat bahagi ng dokumento. Sinisiguro ang pari-parihong paggamit ng mga lexical na katumbas o the lexical equivalents. Sa kabuuan, ang pamamaraang ito ay ang quality control para sa terminolohiya.
Ito ay ang pagpapanatili ng professional na pamantayan at kalinawan sa buong salin na nagsisiguro na ang isang salita ay hindi nag-iiba ng kahulugan o anyo sa iba't ibang pahina na maaaring magligaw sa mambabasa. At yon lamang po ang iba't ibang pamamaraan ng pagwawasto sa ebalwasyon ng pagsasalin. Salamat po sa inyong pakikinig.